Welcome back to another vlog. So, isa na namang loan up yung bibigyan natin ng pansin today. Siyempre, uunahan ko na kayo that this video is not sponsored. Disclaimer kaagad, guys. But seriously, it's based on my personal experience. Dahil sinubukan ko yung loan up na to, I really tried hard na bigyan ko kayo ng honest to goodness na review. Hindi ko kayo iiwan sa ere. So, at the end of this video, kayo makaka-decide kung okay ba siya o hindi. Itong loan app na download sa iOS, it's InstaPeso. Wow, InstaPeso. Safe credit loan app. Pero wag nyo munang i-download. Siyempre, panoorin nyo muna yung video na to because sabi ko nga, ako na yung nag-try para sa inyo. So, keep watching. So, it's Ate Red here at dito nagsiset tayo ng tamang expectations. Sinitingnan natin kung anong meron sa mga loan apps na nada-download natin online. Kasi yung gusto natin is makaiwas sa problema, diba? So, for today's video, ito nga si InstaPeso yung ating bibigyan ng pansin. At meron pa siyang 4.9 na rating. Maximum loanable amount daw is 50,000 pesos. Mukhang familiar siya, guys. Kaya nga dapat nag-iingat tayo, guys, ha. Revolving loan at safe and reliable daw. O, ayan. Doon sa kanyang about page, sa kung saan siya nada-download, hindi niya nilagay yung kanyang mga registration number. Kaya, sabi niya, as long as you're over 18 years old, may personal bank account at mobile phone number, pwede ka mag-apply dito. Doon naman, guys, sa comment section, 4.9 stars nga siya, pero sa taas mismo, yung pinaka-latest kong nakita, harassment overload daw. Kaya nga, guys, bago kayo mapahama ko, bago kayo magsisi, tapusin nyo na lang yung video na to, guys. So, familiar na familiar. Parang nakita ko na to dati. And I think isa siya sa mga loan apps na yung nag-bad trip sa akin. Pero ito naman si InstaPeso, kaya pagkatapos ko siyang i-download, sabi niya, ayan, we are registered in compliance for financing and lending companies regulation and law, tsaka AMLC pa, anti-money laundering, blah, blah, blah. So, hihingin niya yung location mo. And then, maglalagay ka ng phone number and your OTP. Po yung overview ng kanyang application process. Siyempre, mag-verify siya ng identity, personal information, work information, at contact information. At kung gusto mo nang magsimula, i-click mo yung start borrowing. Oh, by the way, hihingin niya rin yung bank card info nyo. So, yung mga IDs, kaagad na siya pumunta sa IDs, papipiliin ka niya. Yung mga tinatanggap niya, yung recommended niya is driving license, UMID, passport, national ID, TIN, and health card, yung PhilHealth. And then other options is postal ID, PRC, SSS, Pag-ibig, voter ID. But as we all know, kapag nandun ka sa other option, So, pipicturean mo yung ID mo, syempre, i-follow mo lang yung instructions niya sa baba. Pagkatapos mong picturean, nakaka-capture nyo yung information nyo. Kaya guys, And then, magpipicture or magsi-selfie kayo. Again, meron pong instructions sa baba na susundin nyo lang para makapag-proceed. At hihingi po siya ng personal information which includes your education, marital status, number of credit cards. Napaka-marites naman. Email address, gender, residential address, purpose of your loan, and address details. So, work information, kaloka siya, guys. Kasi kahit nasabihin mo, yung profession mo, housewife or unemployed, hihingi pa rin siya ng company name. Kaya, para makapag-proceed ako, nilagay ko, guys, NA. Hihingi siya ng company address, kailangan nagsisweldo, your relationship with customers. Weird. Contact information, kaya ayun. Withdrawal method, pwede pala siyang e-wallet, pwede rin siyang bank. Sa mga e-wallets na tinatanggap niya, may GCash, PayMaya, GrabPay, Coins, Shopee, OmniPay. And then, i-click mo lang yung next step. Buti naman, guys, at hindi po siya auto-submit or auto-approve or auto-send. At least, yung loan app na to, bibigyan kanya ng chance na magmuni-muni kung talaga bang iti-take mo yung loan o hindi. Kasi pagkatapos ng bank info, ayan, ready na ba kayo? Ready na ba kayo makita kung magkano yung ikakaltas? Yung offer niya pala sa akin is 2,000 pesos. And then yung service fee niya is 800 pesos. Sana ginawa niya na ng 1,000, ano? Nagtira pa siya ng 200. Kaya yung matatanggap mo is 1,200. Unfair yan para sa akin. Kayo, payag ba kayo niyan? Eh, yung mga legit nga, hindi nga kumakaltas ng ganito kataas. Eh, ito magkakaltas siya ng 800.
So, yan, matatanggap mo 1,200. At, hindi naman siyang totoong 121 days, mga guys. Meron nga siyang repayment plan, 2 payments daw. Pero, super drama lang talaga. Para lang masabing 2 payments or installment at saka long term siya. Kasi babayaran mo siya sa loob ng 7 days. Yung babayaran mo 1,280. 1,980. Tapos yung natitirang 20, babayaran mo 1 month after. Para kunyari installment, kunyari 1 month to pay. Pero yung pala, yung totoo nito is 7 days pa lang. Kahit na hindi mo bayaran yung 20 pesos, bayad ka na. So, pero yung point natin dito is, hindi maganda yung mga loan app na masyadong mataas yung service fee. Bakit? Para saan ba to? 'Di ba? So, mga guys, nasa inyo po kung uutang kayo or magbibigay kayo ng information sa ganito mga klaseng loan app. Kasi nakakaloka eh. So, yung loan app na to, okay ha. Here's the thing. Dun sa setup, meron naman siyang account cancellation na option. Bali, delete account, kumbaga. Pero mas maganda, prevention is better than cure, diba? Kaya dapat nanonood muna tayo ng mga ganitong mga videos, yung mga, kasi ako, tinry ko siya para sa inyo, para kayo mag-decide kung talaga pang mag-go kayo dito o hindi. Kaya tayo sa Google Play Store, sabi niya, nagdi-delete daw siya ng account, pero malay natin, diba? Ang dami ko na nakita mga loan app na kunyari magdi-delete ng account, yung pala, magtataka ka na lang kasi paglagay mo ng phone number sa isa na namang loan app na mukha silang related, nabibigla ka kasi nakikita mo yung info mo, di ba? So, kaya nga dapat nag-iingat tayo, guys. So, meron siyang account cancellation dito. Nung pinindot ko, ayan, once an account is canceled, may pa-reminder pa siya, it cannot be restored. To ensure the security of your loan, please confirm the account-related services have been handled properly before submitting your application. Huh? Okay, fine. So, nung pinindot ko yung delete account, nalik nga ako dun sa first page. It's like sa simula, kung saan parang magla-login ka or mag-create ka ulit ng account. Ganon. Pero malay natin, di ba? Napapa-question tayo na delete ba talaga yung account natin dito. So, by the way guys, yung privacy agreement niya na syempre, kailangan mag-agree dun bago ka mag-proceed. Andun nga yung sinasabi niyang address, tsaka yung certificate of yung SEC registration number niya. Pero nakita na natin na ang daming mga loan apps na kahit na andun po sa website ni SEC, hindi naman pala siya okay para sa atin. Kaya kailangan nire-review natin or pinag-aaralan talaga natin yung isang loan app o hindi. So, dito sa channel, hindi po guys, ini-encourage na kayo ay basta-basta na lang umutang. Kasi yung utang kasi is a responsibility kahit na napakadali. It could be a big problem kung hindi tayo makabayad because malay natin kung anong magiging impact nito sa ating future. Thank you so much for watching today's vlog and I hope to see you again on my next one. Bye!